Magandang buhay po sa inyo lahat. Sana ay napakinggan ninyo yung unang kwento at paliwanag mula dito sa bagong serye natin na mga kwento at aral mula sa Biblia. At noon po ay nagpasimula tayo sa kwento ng pagkakalalang ng sansinukob at ng mundo. Noong una po, ang mundo ay walang kaayusan. Chaos. Ngunit, eto ang Diyos. Inayos niya ang mundo. Una, binigyan na liwanag. Pagkatapos po, nilalang na ang langit, ang buwan, at ang araw. No? Ginawa niya po lahat ng mga ito. Tapos, dito naman sa mundo, naglagay naman siya ng mga halaman at ng mga hayop. At bandang huli, dito po sa ika-6 na araw, ay sinasabi, Then God said, Let us make human beings in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, the tame animals, all the wild animals, and all the creatures that crawl on the earth. God created mankind in His image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them, and God said to them, Be fertile and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and all the living things that crawl on the earth. Tapos po, binigyan sila ng Diyos ng kanilang makakain. At bandang huli, tinignan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nilalang. Pagkalalang ng tao, at pagkatapos niyang pagsamahin ang babae at lalaki, lalangin niya magkasama. At pagkatapos na pamahala, binigyan sila ng kapangyarihang pamahalaan ang mundo. Sabi dito, God looked at everything He had made and found it very good. Nako, tumaas pong rating ng Diyos sa kanyang mga ginawa. Siya na rin ang nagbigay ng very good rating. Sabihin makita niya, talagang napakaganda. At alam niyo po, ang talagang nagbigay ng parang pinakakorona sa lahat ng nilalang ng Diyos ay ang tao na kanyang nilalang nakawangis niya at kalarawan. Kayo po yun. Ako yun. Tayo po ang pinakamahalaga sa mga nilalang ng Diyos dito sa lupa. Hindi ang ginto. Hindi rin ang anumang bagay na pinahalaga ng tao ngayon. Katulad ng mga bahay, pera. Hindi po. Ang pinakamahalaga sa mata ng Diyos, sapagkat kawangis at kalarawan niya, ay ang tao. Yan po ang napakalalim na itinuro ng Biblia sa atin sa unang salaysay ng pagkakalalang ng mundo at ng tao. Kayo at ako, pinakamahalaga sa mata ng Diyos. Tandaan po niyan, hindi anumang ibang bagay. Hindi ginto, hindi diamante, hindi kotse, hindi bahay, hindi yung mga hayop, kahit na gaano kaganda. Hindi po. Kayo at ako ang pinakamahalaga sa mata ng Diyos. At tayo lamang ang kawangis at kalarawan niya sa lahat ng kanyang ginawa sa balat ng lupa. Huwag niyong kalilimutan ito.